Carlos. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa iyo, Brother AJ. Praise God. Sino po ang blessed? Amen. Long time no see po. It's been 1 week na salamat po sa mga prayers nyo. Lahat po ng procedure sa St. Luke's, maayos po. At nakakasama nyo pa po ako sa rapture. Amen. Malungkot lang nga liwa. Uling mga sermon kami ng pastora yan. Thank you po sa mga prayers nyo. No? And salamat din po sa mga see you ko po kay Brother Jess at see you ng aking misis na sinamahan po kami sa St. Luke's Sabado at Lunes po na nagpuyat po. And masarap po ang merong kasiyo. Amen. Lalo na kapag ang kasiyo nyo nagmamahal sa inyo. Eh kaya kami Pastor Alila. Alam niyo po yung sekreto? Make Christ the center of your CU. Huwag chismisan. Amen. Make Christ the center of your CU. Siya yung nasusunod, siya yung motivation mo, siya yung intention mo. No, lahat kayo mababago. Pero nung kadatang pa, may balong may kaya. Magsumbong na kayo para mapalitan na po rin kaya kayong forerunner. Praise the Lord. And meron lang po ako mga ilang check-up na gagawin po dito sa ano. But I do believe, rinestore na po ako ng Lord. That by His stripes, I am healed in Jesus' name. Amen. No weapon formed against us shall ever prosper. Kahit ano pa, alam niyo po, yung mga kapatid tsaka kaibigan ko po sa CU, iniisip po nila na malala na po ang bituka ko, tsaka parang may cancer na, ganun ho. Pero salamat po sa Lord. Alam ko po ako, okay na lahat. Dahil si Lord po ang magpapahaba ng buhay sa atin. Yan po ang nagagawa ng yung pag-ibig na mayroon pong pagsunod sa Diyos. Amen. Having said that, nasa pag-aaral po tayo ng the importance of obedience. From Genesis to Revelation, makikita niyo po dito yung nais po ng Lord na sumunod po tayo sa Kanya. But then again, we are not saved by obeying God. So paano yun, Pastor? Ulit-ulit lang po ito. Sana talagang maitatak sa puso at isipan po ninyo that we are saved by grace alone. And obedience is the fruit of our salvation. Ang pagsunod sa Diyos, ito yung bunga ng ating kaligtasan. Kung tunay kang Kristiyano, tunay kang tumanggap kay Lord, tunay kang nagpa-water baptize. Nasaan po yung mga nagpa-water baptize? Pwede nyo bang taasin yung mga kamay? Sino po dito ang lahat po ba na water, sino po na-baptize na po ng tubig? Amen. Alam niyo po ibig sabihin niya na nagpa-baptize po kayo? Na pinoproclaim nyo publicly na susunod na kayo kay Kristo, no turning back. Though none go with you, no turning back. Kahit na maraming problema, no turning back. Ngayon, kung tatalikod ka pa, paunada na ka, mamuting-muting ka. The best thing na pwede mong gawin sa iyong buhay is to obey God. Amen. Once you disobey, no, it is your loss forever. So the best thing, I think, tinuro po ni Pastor Israel to last week, ang pinakamabuting pwede mong gawin sa iyong buhay ay yung sumunod sa Diyos. Amen. Ang iba sabi po nilang, ang hirap sumunod sa Diyos. Mahirap lang sumunod sa Diyos dahil ayaw mo. Kapag gusto mo at mahal mo ang Panginoon, walang mahirap. Katulad ng pagsunod ni Abraham. Abraham, yung mahal mong anak, na si Isaac, na kung saan na pangako ko na yan ang magiging isang bansa, no, pwede mo bang i-offer sa akin? Nag-struggle ba si Abraham? No. Because kahit anong iutos ng Diyos, alam niya, tama. Kaya tayo nahihirapan sumunod sa Diyos kasi iniisip natin mas matalino tayo sa Diyos. Kung alam mong mas matalino, higit na matalino at higit na maganda ang plano ng Diyos, sa lahat ng paggagawa ng Diyos sa iyo, hindi ka na mahirapan. Maging sa tithes at saka sa offering. Maging sa giving of first fruit. Pagtulong sa kapwa. Amen. Dahil alam po natin, hindi tayo ipapahamak ng Diyos sa kanyang mga salita. Sabi nga po ni John, His commandments are not burdensome. Hindi pabigat ang mga utos ng Diyos.
Kaya po mabigat, ayaw mo lang. Pero wala na sa Calvary niyan. Amen. Sa impyerno, marami niyan. Amen. Pero sa Calvary, wala. Amen. May ritaklo. So last week po, napag-usapan po natin, obedience is the fruit of true repentance. In other words, obedience is the fruit of your salvation. Kung talagang tunay kang nagsisi, tunay kang tumanggap kay Lord, makikita ang pagsunod sa Diyos. At ngayon po, pag-uusapan po natin, obedience leads to spiritual growth. Obedience leads to spiritual growth. Matthew 7:24-27. Anyone who listens to my teaching and follows it is wise. Like a person who builds a house on solid rock, though the rain comes in torrents and the flood waters rise, and the winds beat against the house, it won't collapse because it is built on bedrock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish. Like a person who builds a house on sand, when the rains and floods come and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. Let's pray. Heavenly Father, we just want to thank you, praise you, worship you, glorify your name for being so good to us because your love endures forever. Maraming salamat po, Lord, that kami po narito ngayon. Muli, malakas, binibigyan mo ng buhay. Sa iyo nang gagaling ang kalakasan namin, pagtibok ng puso namin, Panginoon, pagdaloy ng dugo, Lord, sa aming katawan na normal ay nanggagaling lang sa iyo. That is why we are here to worship you and thank you. And Lord, we ask you, through the power of your Holy Spirit, na maunawaan po namin ang iyong salita na aming matatanggap ngayon, na lalo pa kaming makasunod sa iyong layunin upang ikaw ay aming mapurihan, maluwalhati, at malugod, Panginoon. Malugod po kayo sa buhay na iyong binago, sa buhay na iyong linigtas, sa katawan na iyong pinagaling at binibigyan ng kalakasan. Salamat po, Panginoon, and as we believe your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. And let us receive your word with grace, with your hope, and with the joy that comes from you. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Ang sabi po ng Panginoon dyan, ang sinuman daw pong nakikinig sa kanyang mga salita at sinusunod po ito, siya po ay matalino. Marunong na tao. At kung hindi mo naman susundin ang Panginoon, kahit na narinig mo na, ilang beses mo pang naririnig ang kanyang mga salita at di mo sinusunod, ikaw ay isang mangmang. O sa isang bulgar na salita, bobo. Masakit man po, pero yun po yung ano. Ibig sabihin po niyan, kahit first honor ka, consistent honor student ka, sa paaralan noong nag-aaral ka, o maybe ngayon na ikaw ay estudyante, o top notcher ka sa bar exam, kung ikaw ay abogado sa anumang board exam, at lagi kang nangungulat, talagang mataas ang IQ mo, pero alam mo ang salita ng Diyos at hindi mo sinusunod, ikaw pa rin ay isang mangmang or B-O-B-O. Amen. Ako yata magagari ka rin. Matalino pa rin ako, pastor. Kung talagang matalino ka, mapapahaba mo ang buhay mo kahit 1 oras lang. Pero dahil mangmang po tayo, kahit 1 oras lang, hindi natin pwedeng extend ang ating buhay. We need Jesus. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung meron tayong takot sa ating mga magulang, ibig sabihin nito, sinusunod natin ang ating mga magulang. Now, the fear of the Lord, kung may takot tayo sa Diyos, dapat sinusunod natin ang Diyos. Nung tinanggap natin si Kristo, John 1:12, binigyan po tayong karapatang maging, anak ng Diyos. Kung tayo'y anak ng Diyos, dapat mga asal anak ng Diyos tayo. Hindi asal mga demonyo. No, na kahit lagi kang nagsisimba, pati po yung Wednesday, consistent ka sa yung CU, pero hindi mo pa rin sinusunod ng Diyos, asal demonyo ka pa rin. Dahil ang tunay na anak ng Diyos, susunod po yan katulad ni Abraham, kahit napakahirap ng pinapagawa ng Panginoon,
pero hindi siya nagdalawang isip, hindi siya nag-struggle. Bakit? Kasi mahal niya ang Diyos. Mahal niyo ba ang Panginoon? Handa ho ba kayong sumunod? Kahit anong ipagawa ng Diyos. Ring alway, no kami amen. Handa ho ba kayong sumunod sa Diyos na kahit anong hilingin ng Diyos sa inyo ay ibibigay nyo? Yung iba, amen. Iniisip niya, makanano ito. Ang isipin mo na lang, yung pong mamamatay ka na lang. Yung ang isipin mo. Mamamatay ka na lang. Alam niyo bang mamamatay na lang ho tayo? Hindi niyo alam, no? Araw-araw po pwede ho tayong mamatay. Walang superman at superwoman po sa atin dito. Kaya nga po dapat anytime, ready po tayo. Ay, ibig sabihin po niyan, Lord, sinurrender ko na ang lahat. At sinusurrender ko pa ang lahat sa iyo, Panginoon. Let your will be done and let your kingdom come. Why? Because ang pinakamabuting pwedeng mangyari sa buhay mo, kapatid, ay yung kalooban ng Diyos. Hindi yung plano mo, kundi yung plano ng Diyos. Maaring parang hindi mo naintindihan ang plano ng Diyos sa buhay mo, pero tandaan niyo ito, hindi tayo lolokohin ng Diyos. For my plans for you is to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. And God is not a man that he should lie. Hindi siya katulad ng tao na sinungaling. Hindi siya katulad ng mga politiko at ng mga kontraktor na sinungaling. Pero hindi rin siya katulad ng katabi mo na paminsan-minsan nagsisinungaling pa rin. Pero ang Diyos, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, segundo, minuto, hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. Tapat siya. Ang tanong po, kaya nyo bang maging tapat sa kanyang mga salita? Amen. So dito po sa ating binasa, kung ikaw ay matalino, ikaw ay parang nagtayo daw ng bahay sa bato. Na dumating man ang bagyo, dumating man ang unos ang baha, mananatiling nakatayo ang iyong bahay. Pero kung nakinig ka nga ng salita ng Diyos, alam mong salita ng Diyos, at hindi mo sinunod para ka daw nagtayo ng bahay sa buhangin. Amen. Yung iba, hindi lang buhangin sa kumunoy pa. Talagang pasaway sa Diyos. Kaya nga po, this is very important. Ano po ang ibig sabihin po nito? No matter how many scriptures you read or sermons you listen to, basahin niyo po, no? Tignan niyo, magsabay po kayo sa akin, you will never grow spiritually without obeying and applying God's word in your life. Kahit na memorize mo pa ang Bible, kapatid, pati yung mga sermon ng mga pastor dito, memorize mo. Pero kung hindi mo ina-apply, hindi ka sumusunod, hindi mo ina-apply sa iyong buhay, hindi ka mag-grow spiritually. Pikon ka pa rin. Madali ka pa rin masaktan. Madali ka pa rin mag-isip ng hindi maganda sa kapwa mo. You will never grow spiritually kung hindi mo apply. Isa lang ang paraan para tayo ay mag-grow. Obey God. Apply His Word to your life. Amen. So number 1, obedience leads to spiritual growth because obedience invites the Holy Spirit to work in us. Every time we obey God, every time we obey the Word of God, kumikilos po ang banal na Espiritu. The Holy Spirit will never work when you are against the Word of God. Kikilos lang po ang banal na Espiritu. Kilala niyo ba ang banal na Espiritu? Siya po ay Diyos. Nakasama po natin ngayon. He is the God who is with us. Maraming pangalan ng banal na Espiritu, the Holy Spirit, the Spirit of God, the Spirit of Jesus. Because there is only one God existing in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. One God, one name. Baptize them in the name of the Father, not names. Isang pangalan lang. Ano ang pangalan ng Diyos? Jesus. Yeshua sa Hebrew po. Amen. Sabi po ng Panginoon sa John 14:26, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, na ngayon po ay pinadala na po sa atin, during this time, sinasabi po ng Panginoon sa kanyang mga disciples, ipapadala, pero ngayon po ay pinadala na
2,000 years ago, during the day of Pentecost sa Acts chapter 2, sabi po diyan, will teach you all things. Ang Holy Spirit tuturuan ka ng lahat. Kung anong hindi mo naintindihan, lahat po. Pag sinabi pong lahat, lahat. Amen. Sa Kapampangan, lahat. Lahat po. Kahit yung, Lord, hindi ko alam ito. Ask the Holy Spirit, He will guide you. Ano pa po? And He will remind you of everything I have said to you. Now, if you are not reading the Word of God, you are not studying the Word of God, what will the Holy Spirit remind you? Meron tayong parte. Nakakita ka ng tao na basta alam niya yung John 3:16? Na yung for God so loved the world, sakto sa John 3:16? Wala pong ganyan. Alam niya po yung Galatians 2:20, alam niya yung Ephesians 2:8-9, alam niya po yung Titus 2:11. No, nakakita ka na ba niyang, alam niya basta yung word na hindi mo na niya binasa? Hindi po. Kaya nga, kailangan mong pag-aralan, and then, ang trabaho ng Holy Spirit is to remind you, to teach you, no? Ituruan ka, ano ba ibig sabihin nitong binasa mo? And that's why every time we read the Word of God, you need to ask the author. The author is the Holy Spirit. 40 po ang sumulat nito na tao. But the author is the Holy Spirit, God Himself. Amen. Magkakaibang panahon, ang kanilang, the years na kanila pong, para po mabuo ang Bible is 1,600 years since the time of Moses. Pero hindi po sila nagkita-kita, hindi magkakasama, pero isa ang tema, that there is only one God, one Savior, and His name is Jesus. Now, the Holy Spirit came to us to be our teacher. Para po siya ang magturo po. Madalas narinig po natin, no, experience is the best teacher. No, it may be a good teacher ang ating experiences or yung experience po natin, but the best teacher pa talaga po is the Holy Spirit. Wala nang iba. No, huwag po natin sabihin, Lord, the best teacher is our experience. No. The best teacher is the Holy Spirit. He will teach you all things. Then sabi diyan, and remind to us of God's Word. However, it's not automatic. No? Siguro po, lagi natin narinig to, it's not automatic. Nabasa na lang gagawa ang Diyos. Yes, God is sovereign. But kung maliwanag sa inyo yung Genesis chapter 1, 26-27, let them have dominion. Ibinigay po sa atin yung authority sa lupang ito. Sa authority ito. Hindi kikilos ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Yes, He is sovereign. But hindi kikilos ang Diyos sa buhay mo kung hindi mo siya papayagan. In what way? Kung hindi ka magpe-pray. Kaya sa prayer na tinuro ng Lord sa disciples, the Our Father who art in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done. Masunod ang nais mo kung paano nasusunod sa langit, ganun din sa lupa. So hindi automatic na kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kung automatic po yan, wala sanang namamatay. Kung automatic pong kumikilos ang Diyos, wala sanang cancer ang tao. Kung automatic po yan, wala sanang nare-rape na kahit na mga baby ngayon nare-rape. If you are saying God is sovereign at wala tayong magagawa, siya lang ang kumikilos, parang sinasabi mo, ang lahat ng kasamaan dyan, no, ang Diyos ang may kontrolad. No. Kung bakit maraming masama at may masama ang control sa atin po, we have that free will. Adan, huwag niyong kakainin yung kaisa-isang bunga ng puno dyan. Out of thousands of fruits na nakapalibot sa inyo, huwag isa lang. Anong dinidemand ng Lord? Obedience. To only one kong kainin yung para sa akin. Iisang puno lang, pero nag-disobey pa rin ang tao. Bakit? Binigyan po ng free will. Meron kang free will. Hindi po yan, Lord, kayo nang bahala. Kayo po narito dahil ginusto nyo po. O po, maaring inudyukan kayo ng banal na espiritu, pero magdidesisyon ka pa rin. Hindi yan basta yung paa mo, dadal, ano katabuntan, inano kaya mo? No, wala akong ganyan. Magdidesisyon ka at susunod ka dun sa kalooban ng Diyos para makakilos ang banal na espiritu po sa atin. So we need to yield
Sabi po dyan, we need to yield. Ibig sabihin po dyan, magpasakop, magpasubmit, yield to and obey Him so that He can work in us. In other words, kung pagsasamahin mo yung word yield to and obey, is to submit. Amen. Magpapasakop ka sa Diyos para po makakilos ang banal na Espiritu. Alam niyo po, meron pong kwento in the Bible, doon pong nabaptize na po ng Holy Spirit ang mga disciples, and lahat ng mga apostles, 12 apostles, ang bagong apostle po dito si Matthias, nag-perform po ng mga miracles to the point, yung milagrong ginawa po nila, grabe. Pagtapos po nilang pinagaling po yung lumpo for 39 years, I think no, kung ano po, lumpo po yung tao. Pero sabi ni Peter, silver and gold I do not have. But what I have Jesus, I have the Holy Spirit. Kaya nga, in the name of Jesus, rise up and walk. So kumalat po ito, nakapag-preach po sila, they preach the name of Jesus, they preach about the resurrection of Jesus, and then, dumami na pong dumami ang mga tagasunod, and then, at dumami din po yung dinala po nilang may mga karamdaman sa sobrang dami, kahit po 12 apostles po sila, hindi nila mapagaling. So, ang ginawa po nila, sa Jerusalem po, sa temple courts, linatagdala. Anong sa Tagalog po yun? Alin, makakerala, alam mo, makapila eh. Basta po nakahiga po, no, nakahilera po dyan sa daan ng temple court sa Jerusalem, ang mga may makaramdaman mga inaalihan ng demonyo para lang silang lahat ay gumaling doon sa shadow ni Peter. Nung dumaan si Peter, shadow lang po niya, lahat po yun nagsigaling. Nainggit po ang mga taga-Sanhedrin, ang high priest, lahat po ng mga Pariseo, Saduceo, nainggit po, pinahuli po sila, ikinulong. Pero sa gabi, dahil kalooban ng Diyos na sila ay mag-preach, nagpadala po siya ng anghel, pinalaya po sila. Noong umaga, para idala po sila sa trial, no, dalhin po sila sa Senado, sa ICI, nawawala po sila. Nagtataka po yung kapitan. Meron nandiyan naman yung mga bantay, nakapadlock ang mga gate. At tapos bilang mayroong dumating na isa, sabi niya, yung pong mga hinahanap nyo, nasa temple courts na naman, nagpipreach na naman po sila. No, talaga pong, alam niyo po, sa tao, matigas ang ulo mo, pero maganda ng matigas ang ulo mo sa, magmumukha ka matigas ang ulo sa tao, basta't sumunod ka lang sa Diyos. So, tigas ng ulo po nila, nagpreach pa rin po sila. Kahit alam po nilang ikamamatay po nila, hinuli po sila ng mga sundalo, nung kapitan, ng payapa. Kasi alam po nila, sobrang dami ng tao. Kasi po, hindi kayo mamamanga, shadow lang. Tumayo lahat ng may mga karamdaman. Shadow lang po ni Peter. So pinatawag po sila, pagdating po dito sa Acts chapter 5, verse 27 to 32, sabi yan, the apostles brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. Tatanungin po, sabi po ng high priest, we give you strict orders not to teach in this name. What name? Jesus. Huwag na kayong mag-preach sa Jesus na yan. Ang sabi po ng high priest, he said, yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. Ano po sinasabi po niya? No, pero anong ginawa nyo? Pag nagpatuloy pa rin kayong nagturo, at determinado kayong sabihin nyo na kami ang nagpapatay sa Jesus na yan. No, sila naman po talaga nagpapatay, hindi ho ba? Natakot ho ba sila, lalo na ba si Peter? Hindi po. Verse 29, dahil baptized na po sila, puspos ng Banal Espiritu. Alam niyo po kapag puspos ka ng Banal Espiritu, hindi ka matatakot kahit kanino. Kahit sa kamatayan, hindi ka matatakot. Alam niyo po, pagdating po namin last week, Saturday, ganyang oras po, sabi ko, kanina po, maiyak-iyak ako, Lord, last week at Chuko Ken kay St. Luke sa akin. Mahan alben ko mo yung live. No, ang sinasabi ko, dapat at Chuko Ken. Pero yan yung Chuko Ken St. Luke's. Pagdating po namin doon, pag-iwan po sa amin po ng CEO ko po kay Brother Jess at sa mga CEO po ng aking asawa, alam niyo po, 5 doktor kaagad ang pulmonologist, ang tawag po dito, cardiologist, 2 cardiologist, nephrologist.
Ang dami pong test. No? Ini-CG ako 3 beses, nagtataka sa tibok ng puso ko. Tinu-D echo ako, napaka-high-tech po. Yung 2D echo, pwede pong dalhin sa kwarto ng isang tao lang. Tinu-D echo po ako doon. Yung pong kukunan ka pong ng paglagyan ng swero, hindi po sila pwedeng magkamali kasi po, meron po silang gadget na ilalagay po sa kamay mo, i-scan pong ganyan, lalagay po, at nakikita mo po mismo, ikaw mismo po nakikita mo kung ano yung malaking ugat na pwedeng lagyan ng swero. Kaya po kahit babae lang po, swabe lang po yung pagtusok. Tapos na, napaka-high-tech po. At least po, natikman ko po yung hospital pang mayaman. You know? Pero po, kahit na masarap po yung, maganda po yung hospital doon, wala akong pangarap na mag-stay doon. Potay kayo, di kayo plano ka rin. Ang dami po, at ang diablo po, pilit niya akong tinatakot. Ang dami ang dami pong sinasabing negative na mga doktor sa akin. Yung hindi po high-tech sa kanila, yung pagkuha ng oxygen sa pulso. Sabi ko, masakit yan, ayoko niyan, kako. Baka hindi nyo makuha kasi marami nang nangyari sa mga ugat ko dyan, na-opera na akong ganyan, at ito, nabali na, bali-bali yung mga buto ko dyan, nakaipit yung mga And true enough, hindi po sakit po talaga. Alam po ng miss ko po ito kasi kahit po nung ilang beses po na ako na-confine dyan, ewan ko po kung kayo po, sino na po nung kukunin po yung, alam niyo po yung paano yun? Yung sa pulso mo, magkano po silang maliit na karayom, tapos kinakalikot pong ganun yan. Hanggat hindi po makuha yung dugo doon sa hangin, hindi po hihintuin yan. Kahit ilang minuto po. Ganun po siya kasakit. And yet, alam niyo po, this time po, kahit anong gawin po ng diablo, kahit katiting natakot, hindi po ako natakot. Kahit po, nag-dialysis din po ako doon. Alam niyo, yung dialysis, dito po ang dialysis mahal na sa 4,000. Doon po ang dialysis, 18,000. 18,000 po yung Pero kapag guest ka, nasa lounge ka po, para pong mall or hotel po yung front, po nila, yung frontage po nila. At pwede kang libre pagkain. Kasi po yung kasi yung kay Brother Diaz saka sa misis ko, maaga po sila dumating ng Lunes para sunduin po kami. Hapon pa po kami halos ma-discharge. Nag-stay po sila doon at kumain na kung anong cookies, libre kape, libre juice. Bisa kayo munta ka rin? Huwag nyo lang pangarapan. Mas maganda pa yung kayo ang bumibisita kesa kayo ang binibisita. Alam niyo po, kaya nga po it's better to give than to receive. Give help, give money, give time to visit those who are in prison, who are in the hospital. Pero yung iba hindi, gusto nila, may karamdaman sila. Gusto nga nila lahat ng pastor present para bigyan siya ng pera. May mga ganyan po, lamaral lang. Pero kaya nga it's better to give. Namburin mo, ikang didinan pera o ikang mami ang pera. O, mabiyasa na ako mamaya ka yan. Sabihan mo kayo sa ibig mo, di na muna ako mo. Lemaya ka yan, ay matuto. Ay matuto. O, tutuya. Praise the Lord, no? And then, tuloy po natin, no? Sabi niyo po niya, verse 29, sumagot si Peter, walang takot na sumagot si Peter at mga apostles. Sabi niyan, we must obey God rather than human beings. Oy, di ba Peter, yung po nakita, di ba kasama mo si Jesus na yan? Oh, hindi ko kilala yung John Direct. 3 beses tinatwa nung bago ipako sa krus. Pero ngayon, anong sabi ni Peter? No, mas dapat naming sundin ang Diyos kesa sa tao. Ang sinasabi niya, dapat kaming sumunod sa Diyos kesa sa inyo. Alam niyo po sa gobyerno, Romans 13, we need to submit to authorities. Pero once na pinagbabawal na si Jesus, once pinagbabawal na ang Bible, once pinagbabawal na yung evangelism, once pinagbabawal na yung CU, once pinagbabawal na yung pananambahan po natin, doon tayo hindi magsasubmit sa gobyerno. Dahil mas mataas ang gobyerno ng Diyos kesa sa gobyerno ng tao. Amen! Kaya nga po kapag meron silang pina-approve about LGBTQ, abortion, or anything that is against the Word of God, lumalaban po tayo. Pero dito tayo sumasama doon sa mga raling ibagsak si ganito, ibagsak ng ganun.
Dahil hindi tayo nag-a-utter ng curse. Ang ina-utter po natin, yung Word of God, kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen. So kamangha-mangha, bakit po ganito katapang ang mga disciples or mga apostle? It is because filled sila ng Holy Spirit. Nakita niyo na ho ba yung mga nag-testimony dito na napuspos ng banal na Espiritu na dati hindi tumatayo, katulad po ni Sister Eva. Dati hindi tumatayo pero ilang beses na po siyang tumayo. Bakit? Napuspos po siya ng banal na Espiritu. Kung talagang puspos kayo ng banal na Espiritu, hindi kayo matatakot na share. Sa mga kamag-anak po niya ngayon, para po siyang pastora na nagpipreach. Na never po, in her entire life, na ginawa po niya yon, but because baptized na po siya, katulad ni Peter at ng ibang apostles, napakatapang. Sabi po, tuloy po natin, the God of our ancestors raised Jesus from the dead. Alam namin na yung Diyos ng aming ancestors, sino po si Abraham, Isaac, and Jacob, no, binuhay si Kristo mula sa patay, whom you killed, na kayo nga pumatay. Diretsahan po. Bakit? Puspos ng banal na Espiritu. Kaya po sila very obedient. Kahit ikamamatay po nila, yung pag-akusa, o pagsabi po nito, whom you killed by hanging him on a cross. Tandaan niyo po, high priest po ang kausap dito. Kapag sinabi po, kapag nagsalita ka lang sa high priest, yung katabi pong sundalo, nung para pong nagsasalita si Paul na you whitewash tomb, sabi po ni Paul, in-instruct po siya ng isang sundalo, sabi niya, hindi mo alam na high priest yan? Ay, hindi ko alam na high priest. Sabi po niya kasi, iba po yung bibig ng high priest. Kaya nga po dito, ang sabi po dyan, God exalted him to his own right hand as Prince and Savior that he might bring Israel to repentance and forgive their sins. We are witnesses of these things. Nakita namin ito, alam namin na buhay si Kristo. And so is the Holy Spirit. Pati ang Banal na Espiritu, na-experience namin, nasa amin ang Banal na Espiritu, whom God has given. Kanino binigay yung Holy Spirit? To those who obey Him. Every time you obey God, kung kayo born again, nasa yung Holy Spirit, na-baptize ka ng Holy Spirit, every time you obey God, nagwo-work ang Holy Spirit. Kung paano nag-work sa mga disciples na gumawa po sila ng napakaraming milagro, kagrabe po, kahit po even yung shadow lang ni Peter, nagpagaling po ng mga may makaramdaman na malapit ng mamatay. Hallelujah. We need to obey God. And you know, ano po yung gospel? Ito po yung ino-obey po natin. Alam po lang po natin kasi yung Matthew 28, no? Ano yung Matthew 28? 19:20. Go therefore, no? Preach the gospel, no? Baptizing them in the name of the Father, Son, of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Pero sa Mark 16, mas kompleto po siya. Go and preach the gospel to all nations. And those who believe, ang sabi po niyan, in my name, they will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes, drink deadly poison, but it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they shall recover. That's the full gospel. That's the good news. Alam niyo po yung good news? Talagang ang pinakamagandang good news yung hindi na tayo pupunta ng impyerno pag tinanggap natin ng Panginoon. Amen. Pero, ang ano po ng Lord, to set the captives free. Hindi ba good news din, yung pinuntahan mo na may karamdaman, ilelay hands mo at alam mo, siya ay gagaling dahil pinagaling na siya ng Panginoon 2,000 years ago. Ang kailangan lang po natin, mag-obey. At alam niyo ba ginagawa po natin to? Ang mission po natin, nagpupunta po ng ONA para po i-preach ang gospel and to lay hands on the sick. Paano kung hindi gumaling, pastor? Hindi mo na problema yon, hindi naman ikaw ang nagpapagaling. Ikaw ang tagasunod. Si Lord ang nagpapagaling. Kung hindi siya gumaling, hindi po natin alam. But I know it's not the problem of God. Maybe it's our problem. It's the problem of unbelief. Yung mag-alanganin ka. Kaya nga po, it's about time. Ang dami pong may mga karamdaman. Ewan ko po, ngayon, no? I think hanggang kahapon, naririnig ko po, maraming hospital po, walang bakanting kwarto. No, sino po nagpupunta ng mga hospital? Dahil marami pong may mga karamdaman. Gusto niyo pong mabawasan yan? Maging matapang po tayong mag-pray, ipanalangin yung may mga
You shall lay hands on the sick and they shall recover. Lord, pag nag-pray po tayo, Lord, sinabi mo po sa iyong salita, I will lay hands on the sick and they shall recover in your name. Amen. And then sabi mo na, ikaw nang bahala kay Lord, pag-pray ko na eh. Sumunod na ako, Lord. Ikaw po ang ano. Basta ang problema lang po natin, o yung obligasyon lang po natin, o yung responsibility lang po natin, sumunod doon sa pinag-uutos ng Diyos. What is the good news? It's not just salvation. Dito pa lang sa lupa, gusto ng palayain ng Panginoon ang bawat isa. Amen. Alam niyo po, pinahabol po yung isang ortho po sa akin na doktor, no, about sa mga buto po yan. Dahil lahat po ng joints ko masakit at And then sabi po ng ortho sa akin, alam mo, hindi ka na candidate para sa operation, para tignan yung mga, lalo na sa knee mo, dahil sa knee mo, no? Kilala niyo si knee mo. Dahil sa tuhod mo. And then, dahil delikado. At hindi ka rin candidate na mag-maintenance ng gamot dahil sa kalagayan mo rin, sikmura at saka kidneys. Ang kailangan mo lang yung pong, sabi niya, yung, nakalimutan ko na yung tawag, pero merong i-gel na isasaksak. No? At sa mismong St. Luke sa BGC, tig 75,000 per knee. My toes, my knees. Sabi po nung ortho, puntahan nyo na lang ako dun sa lumang St. Luke sa Quezon City. Meron akong clinic doon. Doon, pwede ko siyang ibigay sa inyo ng 50%, 35,000 per knee. So, yung between in kneecap, sinaksakan po ako ng anesthesia po doon, and then, sinip-sip muna, ano kasi tawag niya doon, yung kung meron pong ano, pero wala masip-sip pong ano. Sabi niya, kahapon magato kanya. Ba't wala na ngayon? Nag-dialysis po ako, baka po ano lang po yung nakita niyo, sabi ko sa kanya, baka tawag ko dito, manas lang po yung nakita niyo dahil yung tubig po kako. Pero nag-dialysis po ako kahapon kako. Anyway, kanya, so sinaksakan po ako ng, sabi ko, Dok, paano yan? Kapag meron na pong gel lang mga tuhod ko, paano yung ibang joints kako ganon? Yun lang ang ginamot natin. Siyempre, masakit pa rin yan, sabi mo niya sa akin. Wapin naman eh. Megi ko pang mulalaya mo. O nga naman, ako sarili. Angot ko. No. Naging, hindi po ako naging BO dun eh. BO lang, kalahati lang. No. Sabi ko, kailan ko po mararamdaman na okay? Hindi, para ka lang nagpa-change all niyan, kanya. So, bagong change all po yung tuhod ko. Para ka lang nagpa-change all, pwede ka nang Pero pag uwi po namin at 2 araw, pag-gising ko po, actually, kinabukasan, katigik at saka masakit lang. Sabi ko, Lord, yung mga tao talagang wala na magagawa sa akin. Ikaw lang ang kagalingan ko, Lord. So, buhat po noon, sabi ko, Lord, pinagkakatiwala ko lahat, Lord. And then, ang prayer ko, Lord, hindi ko na alam kung nasasabihin ko, ang prayer ko lang po, puro speaking in tongues. 2 araw po. In fact, nung Wednesday po, nakita niyo po, medyo masakit pa, pero po ngayon, hindi ko ma-close po ito, pero ngayon ko na po, close, open. Lahat po kasi, because there's power sa prayer. At remind ako ng Lord, curse is the man. Sabi po, I think sa Psalms 118 po ito, no? Curse is the man who put their trust in men. Sumpain ang tao na nagtitiwala sa kapwa-tao. Yung doktor, tao ho ba yan? Tao. Hindi ko pa sinisiraan ng mga doktor. Ang sinasabi ko dito, may limitasyon ang mga doktor. Kahit pa ho yan ng espesyalista yan. Hanggang pang taga-St. Luke's na pa. Hanggang pang taga-Amerika na pa, may limitasyon ang tao. And cursed is the man who puts their trust in man. But blessed are those who put their trust in God. Amen? Kaya po ngayon, mas okay na, bagamat tinulungan po ako ni Pastor Francis, talagang gentleman, nakburing kaya, wali na ako niyan. Pero kaya ko na po. At wala na po ito. In Jesus' name. Kaya nga po, anong turo ng Panginoon, ang lagi sinasabi ng Holy Spirit, anong sabi ng Panginoon sa Luke 18:1? Pray and never give up. Pray and never give up. Meron kang karamdaman, meron kang pangangailangan, kapatid, pray and never give up. Kapag hindi ka na nag-pray, nag-disobey ka na, because that is being obedient. Even in our prayers, sa pag sinabi ng Lord, always pray and never give up. Always pray and never give up. Pray until something happens.
At nung 2 araw po ako nagtatangs, meron pong nangyari. Bigla ko na lang pong naging, ano po ito, close, open, my toes, my knees. No, pwede ko na po siyang mahalos maabot po ngayon, my shoulder, my head. Yung iba, my toes, my knees, my soldiers. My soldiers, my head. God is good po. When you obey the Word of God, pag sinabi ng Word of God, always pray and never give up, nagwo-work ang Holy Spirit. The Holy Spirit worked in my body and is still working in me. Kaya nga po, ito pong temple of the Holy Spirit na ito, kung nakikita nyo, under construction. Amen. That by His stripes, I am healed. You are healed. By His stripes, by what Christ has accomplished on the cross, we are already blessed. You need to believe and you need to obey. Amen. Kaya nga po sinabi po natin, to believe is to obey. Now, the apostles' obedience to God unleashed the Holy Spirit's power, sabi nga po natin dyan, resulting in miracles to the point na siya daw lang po ni Peter, and most remarkably, the transformation of many who came to believe in Jesus as their Messiah. Kapag sumunod ka sa Lord, hindi lang po gagaling yung mga nasa palibot nyo, kundi po maliligtas ang mga kaluluwa po nila. No, that is the best miracle. Yung mabago ang tao, tanggapin niya ang Panginoon. Philippians 2:12-13. 7:24 na. Uling absent ko po last week, bumawi ko yan. Philippians 2, bala mag-umpisa ako pa. Pero 7:24 na pala. Anyway, Philippians 2:12-13. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed. Mga kaibigan ko, sabi po ni Paul sa mga taga-Philippi, katulad ng dati na lagi kayong masunurin, not only in my presence, nung nandyan ako masunurin kayo, sabi niya, but now much more in my absence. Ngayong wala ako dyan, lalo kayong maging masunurin kanino? Sa Diyos. Continue to work out your salvation with fear and trembling. No, hindi po ito, ayan pala, pastor, pinagtatrabaho ng salvation. No, work out your salvation. Kumbaga, nag-work out ka. Meron ka ng muscle, mag-workout ka para maging strong ang muscle mo. So, hindi yan work for your salvation. Because our salvation, yan po ay tinubos tayo ng Panginoon. Libre ang salvation. Ngayong save ka na, huwag kang manatiling baby being saved. Huwag kang manatiling spiritually na ikaw ay infant pa rin. Lumago ka. Work out your spiritual life. Work out your salvation with fear and trembling. Ibig sabihin po niyan, paano mo i-work out? According sa context sa binabasa po natin. One word. What is that? Obedience. You work out through obedience. Nag-grow ka sa iyong salvation, nag-grow ka sa iyong spiritual life every time you obey God. Hindi lamang po yung pagtulong sa kapwa, lahat po na yan, yung pong pagbibigay ng ating mga tithes and offering, no, pagiging generous mo sa iba, pati po ang most important is yung nag-o-obey ka na binibigyan mo ng oras, panahon, si Kristo ang Diyos. Kasi po yun lamang po, there is one thing is needed. Seek ye first. Unahin ang Diyos. Amen. Kaya nga po, if you obey the Word of God, kikilos ang banal na Espiritu in a mysterious but wonderful ways. I tell you, iba po pag kumilos po ang banal na Espiritu. No? Alam ko po na kumilos ang Holy Spirit sa akin kasi sabi ko nga po sa miss ko, mali yata yung pinasaksakan natin ng ano to ako kasi sa x-ray, meron pa kumbaga may padding pa may collagen pa yung aking ano. Pero sabi ng doktor, ay meron pa nung pinakita po namin yung ano, sabi niya ba, mataas pa pala yung ano pa, pero baka manipis na lang yan, kaya tumatama, masakit ka niya. Ang iniisip ko na, sabi ko naman po sa business ko, sa mga CEO, sabi kong ganon, kung ito napudpod, paano napudpod yung dito, yung dito, yung dito, yung dito, yung dito? Di ba? Pareho bang napudpod yan? Hindi po, meron pong something na hindi ko
Hindi po ako expert. Pero ang alam ko lang po dito, lahat yan kagagawa ng demonyo. Ayaw na po niya akong mag-preach, ayaw na po niya akong tumayo, ayaw na po niyang pagsermonan ko po kayo para mabago po tayong patuloy. Amen. Pero hindi siya mananalo kapag pinanghawakan mo si Kristo. Kailanman hindi siya mananalo pag pinanghawakan mo si Kristo. And then sabi po ni Paul, for it is God who works in you. Ang Diyos ang kumikilos within you, sa kalooban mo, to will and to act. Na ikaw ay sumunod sa Kanya na merong, what is to will in Tagalog? To will and to act. Alam niyo na po itong ibig sabihin po ito. No? Yung talagang nais mo rin na sumunod sa Panginoon in order to fulfill His good purpose. Alam niyo po, kumikilos po ang Holy Spirit sa atin. Hindi pwedeng hindi kapag tinanggap mo na ang Panginoon. Ang tanong lang, sumusunod ka ba? Kaya in the Bible, mababasa mo po, do not grieve the Holy Spirit. Sabi po ni Paul. Sinabi rin po niya, do not quench the Holy Spirit. Grieve and quench. Do not grieve and do not quench the Holy Spirit. Ano ibig sabihin ng do not grieve the Holy Spirit? Huwag mong gagawin yung hindi pinapagawa ng Holy Spirit. Ano naman po yung do not quench? Huwag mong pigilan yung paggawa ng Holy Spirit, yung gustong paggawa sa iyo ng Holy Spirit at yung paggawa niya sa iyo. Huwag mong pigilan. Amen. Kaya nga, anong ibig sabihin po niyan? Lagi tayong maging masunurin. Our salvation grows as we continually choose to obey God. Number 2, 7:29 na po, 7:13 na. Amen, praise the Lord. Nag-enjoy ho ba kayo sa Word? I'm enjoying preaching po. I don't know po sa inyo, na-miss ko pong nag-preach. Praise the Lord. Sana pagbigyan nyo ko. Huli ni Pastor Israel, pagbigyan niya niyang kaya. November 1 pa ito eh. Tula mo na kapatad, edi nakasabihan lagyo. Praise the Lord. Pastor Is, peace. Shalom. Shalom Israel. Sakto yan eh. So obedience leads to spiritual growth because obedience allows us to experience God's grace. You can never experience the grace, the power of God if you will not obey God. 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am. Kung sino tayo ngayon, tayo po yung mga anak ng Diyos, it is only by the grace of God. Ako po ay anak ng Diyos, ako po ay pastor, ako po ay nagtagumpay sa maraming pagsubok na, nagtagumpay din sa lahat ng ginawa ng St. Luke's po sa akin, hindi po dahil sa akin, it is by the grace of God. Kung bakit po ako nakakatayo ngayon, na kahit hanggang alas 10, pwede po ako, na gusto kong i-break yung ginawa po ni Pastor Is sa inyo. No? It's only by the grace of God. It's by the grace of God. And His grace to me, sabi niya dito, was not without effect. Yung biyaya na tinanggap ko na nagligtas sa akin, hindi siya walang epekto. Pero anong sinasabi ng iba, ng mga pastor, ngayon tinanggap mo ng Panginoon, kahit hindi ka na magbago, kahit mamuhay ka ng masama, magpagpatuloy ka sa bisyo mo, save ka na. No, that is that grace. Ang grace po ay binabago tayo. Titus 2:11, it teaches us to say no to ungodliness, worldly things, and to live an upright, godly lives in this present age. In other words, grace is the power for us to live in obedience to God. Amen. Kaya nga po, yung grace niya, walang epekto sa akin. No, I work harder than all of them. Talking about all the apostles in Jerusalem, sinasabi po ni Paul, ako ang pinakamasipag sa lahat ng mga apostol na yan. Parang ang yabang po niya. Kung ang ganyan lang po natin babasahin. Tuloy po natin, I work harder than all of them, yet not I, hindi ako. Hindi ako, sabi niya, but the grace of God that was with me. Alam niyo po, kung kayo po ay successful ngayon sa iyong trabaho, sa iyong business, huwag mong pagbalaki na sa iyo. Give the grace to God. Kung nagbibigay man kayo dito, binibigay ko yan, at nag-first fruit ako, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kung tumutulong ka sa kapwa mo, hindi ka pwedeng magbalaki. Kung pinag-aral mo yung pamangkin mo, huwag mong sabihin, kundi lang sa akin, hindi ka nakapag-aral. Bakit? Sino ba ang nagpala sa'yo? Sino ang nagbigay ng buhay sa'yo? Sino ang nagpapatibok ng puso mo? Sino ang nag-aalaga sa mga
napakaliit na mga ugat mo sa utak na mas maliit pang 10 times sa iyong buhok. Sinong nag-aalaga niyan? Ang Diyos. Kaya kapag sinabi mong, kundi lang sa akin, alam niyo po, patay ka na, wala ka na sa grace. You have fallen from grace. Kaya sabi ko po sa mga pastor, huwag niyo sabihin na ako nagpalaki ng church, nagpalaki ng gawain na ito, ako ganito. Wala tayong pwedeng pagmalaki. Bagkos, yung Luke 17:10, ano pong sabi ng Luke 17:10? Ganun din kayo, na sabihin nyo, kayo ay unworthy servant, ginawa nyo lang ang pinapagawa ng Diyos. Yan po, tinuruan po ni Kristo na kahit mga apostle sabihin nila na sila ay unworthy servant. Pero marami po sa atin yung, lambat na ako kay church ay ni. Marami pong ganyan, nangyayabang pero walang bunga. Pero kahit bago ka o luma ka ng Kristiyano, matagal ka ng Kristiyano, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Biyaya lamang ng Lord. Only by grace. Amen. Only by grace. Wala pong ano. Kaya nga sabi ni Paul, yet not I, but the grace that was with me. Si Paul ay very obedient po. Na-experience po niya yung grace ng Panginoon. Ilang beses po siyang na-shipwreck. Pinaglalatigo po siya ng 5 beses na katulad nung kay Kristo na sumasama po yung laman at balat. Pero napagtagumpayan po niya ang lahat ng problemang ito, no, at natapos po niya yung missionary journey po niya. Talaga pong hard worker po siya. Hindi lang po siya sa Israel nag-preach, nagpunta po siya ng Asia, ng Africa, ng Europa. 4 na beses po yung iniikutan. Na muntik na po niyang maraming beses siyang ikinamatay, stone to death po siya. Pero nagtagumpay si Paul hanggang bandang huli kahit na pinugutan siya ng ulo. Bakit? Dahil lang sa biyaya ng Panginoon. Hindi dahil sa Kanya. Kaya po tayo, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Lagi natin dapat sinasabi po, grace lang po ng Panginoon. Kaya dito po sa 2 Corinthians 12:9-10, nung nagpe-pray si Paul, Lord, tanggalin mo yung thorn in the flesh ko, 3 beses. Sabi ng Panginoon sa kanya, He said to me, my grace is sufficient for you. Sapat na ang aking biyaya. 10 minutes yan o 10 o'clock? 10 o'clock. Okay. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. In weakness. Sapat na ang biyaya ko, sabi ng Diyos kay Paul. And ang sabi po ni Paul, therefore I will boast all the more gladly. Malalo akong matutuwa. No, lalo akong magre-rejoice about my weaknesses. Lahat po tayo may mga kahinaan. Weaknesses po ito, hindi ito wickedness. Iba po yung wickedness sa weaknesses. Amen, ho ba? Halimbawa po, ang weakness mo, mahina ka sa math. You cannot do the math. Punta ka kay Pastor Jack. No. Mahina po yung katulad ko po, yung pong iba sa atin, mahina po yung paa natin. Mahina yung kamay po na. May mga weakness po tayo. Mahina tayo. Kung minsan, slow tayo. Next week mo palang maintindihan yung pinili si pastor. No? Kaya pagka dating ng next week, amen ka ng amen. O ba't ka nag-amen dyan? Ngayon ko lang naintindihan. So Christ's power may rest on me. Anong sinasabi ni Paul dito? Magre-rest lang yung power ni Kristo. No, ang sabi po dyan, kung ikaw ay kahit meron kang kahinaan, kahit nasa karamdaman ka man ngayon, may mga problema ka ngayon, may mga weaknesses ka ngayon, pero talaga pong you are very glad pa rin sa iyong, not because of those problems, you are very glad dahil na kay Kristo ka. Ano dyan? Anong sabi po ni Paul? Yung power ni Kristo, nananahan sa akin. Verse 10, that is why for Christ's sake, alang-alang kay Kristo, I delight in weakness. Ako'y nagagalak, sabi niya, sa mga weaknesses ko, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. In other words, mga tribulation. For when I am weak, then I am strong. And now, let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Tetelestai ang sabi ni Kristo. Dahil sa ginawa ni Kristo, we can say that we are strong. I am strong. Kahit wala kang bank account, wala kang milyon, kapatid, wala kang pera sa bulsa mo ngayon, pwede mong sabihin, I am rich. Because of what? Because of what Christ has accomplished on the cross. Tetelestai. It is finished.
It is finished, tetelestai. James 4:6. And He gives grace generously, as the scriptures say, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Itinataboy ng Diyos ang mga palalo. Alam niyo po palalo, mas higit po ito sa mayabang, kaya palalo, lalo silang mayabang. Kaya po ganon. Sa kapangpangan, masanting niya po kayong kapangpangan. Panabi noning ginuning Diyos, deng paratot. Mo basta mayabang. Yung mayabang okay pa, yung paano kaparatutan. Alam niyo ba yung ang init-init, walang hangin, pagdating ng isang tao, humahangin. Parang si Rod Navarro, ano ba yan? Rod Navarro ba ita? Parang siya nagdadala ng 3D electric fan. No? Tinataboy ng Diyos ang mga paratot, ang mga palalo, but gives grace to the humble. Disobedience is rooted in pride. Tandaan niyo po ito. Kapag hindi ka nag-o-obey sa Diyos, nagmamayabang ka na mas alam mong gawin, alam mo yung ginagawa mo. Kaya nga po, kapag every command, lahat ng utos ng Diyos sa iyo, kapag hindi ka nag-obey, nagiging paratot ka na, kapatid. Amen. Kasi tingin kapangpangan, paratot. Kaya nga po sabi diyan, disobedience is rooted in pride, while obedience reflects humility before the Lord. And it's in humility that we receive more of His grace. Hindi yung ba, alam niyo hubang, pantay-pantay po yung grace po natin sa salvation. Pero meron pong mas maraming grace kaysa sa atin. Kaya yung iba po, full of joy, full of peace, hindi nagkukulang, they receive more grace. Bakit? Sila po ay humble. Sino po ang humble dito? Amen. Di ba, noon po, mali ang ano natin. Kung natatandaan niyo pa ba, yung pinag-aralan po natin about humble, yung totoong humble po, yung sumusunod sa Diyos. Tinawag pong si Moses na the meekest man on earth. Why? Dahil sinunod niya ang lahat ng pag-uutos ng Diyos. Except for one. Nung pinalo po niya yung bato na naglalabas po ng mineral water. No? Pero tinawag po siyang the meekest man on earth. Sino pong sumulat ng Torah na nandoon po yon? Si Moses, habang sinusulat ni Moses. Yung humble po, hindi po yung tahimik lang. Kung minsan yung taong tahimik, yan ang puno ng pagmamalaki, puno ng pride. Tahimik yan, pero actually, nakapartutan, mapaya ko, tahimik ko. Hindi po totoo na yung taong tahimik. Tapos yung taong maingay, tsaka mataas yung boses, siya yung mayabang, hindi po. Kaya po tayong mga kapangpangan, napangayabang din kapangpangan na rin. At yung kaking sakin, kahit po kung nasa ibang lugar kayo, Baguio, alam po nila na kapangpangan. Hoy, at yung ka naman kaya ka mag-aral. War! May mayan na ka. Rengilokan, Mara. Pero alam niyo po, akin pong napagtanto, ngayong sinakop po tayo ng mga Koreano, ikit ko po yan, may sambot lang ng kapangpangan. Mas may ngila po. Di Koreano. Ano kayo? Walang yan, Kuya ka niya, wane. Pero it doesn't mean na mayabang po sila. Ang tunay pong humble ay yung sumusunod sa Diyos. Kasi pa nga po, nagpapakumbaba ka. God gives grace to the humble. Sino yung mga humble? Yung sumusunod sa Diyos. Amen. Number 3. Last niya yan, Pastor. Secret. Obedience leads to spiritual growth because obedience helps us to know Jesus more deeply. Totoo po ito, no? Kahit hindi ko po discuss, paano mo malalaman, kapag nag-obey ka, Lord, mas nakikilala mo. Kapag sinunod mo yung tao, limbawa sabi ng boss sa'yo, hoy, sumunod ka sa akin, kanya, sama ka. Sumunod ka. Nakikilala mo yung boss mo. Kung masama o mabuti yung ugali niya. Ay ba, ang ganda pala ng ugali ng boss ko. Pinakain niya ako tapos, kaya ang maganda pa nito, hindi niya ako pinagdadrive, siya nagdadrive. Ang boss ko ang driver, ang bait pala ng boss ko. Kaya kung hindi mo siya sinunod, hindi mo siya makikilala. Dahil makikita mo lang siyang, lalo na po, kung hindi kayo nag-manager, lahat ng manager para po sa inyo masama. No, kayong hindi pa manager o hindi nyo pa na-experience. Kaswelo na rin manager. Yung mga manager na nakaupo lang. Kasi po, I've been a manager for more than 10 years. Nung hindi pa ako ang manager, kaswelo na rin.
puno ka pala ng stress. Yung paano mo i-meet yung target, paano mo i-ano ito, laging paperwork, report. Target. No, yun po yung ano. Kaya nga po, eto po, balik tayo dun sa ano. Kapag sinusunod mo yung tao, lagi mong kasama ang tao, makikilala mo siya. Amen. Kaya po tayo nagkaroon ng best friend, lagi kayong magkasama. Lagi mo siyang sinusundan. No kamunta, tugi ko. Ale? No kamunta, hindi magpag-birthday ko. Lalo kong tugi. Kaya pinanin kami birthday, ninong kaya be mo ngayon. Ano? Ay pa pre, ini saging mo yung kailangan nini. Ano? Kalugurang kini, uning mapanalok siya, saging mo nga kain. 2 Peter 3:17-18, therefore, dear friends, since you have been forewarned, winarningan na kayo, sabi po ni Peter, excuse me po, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. Winarningan na kayo na lagi kayong magbantay para hindi kayo mahatak ng mga lawless, yung mga walang mga batas na yan, kanya po dyan, and fall from your secure position. Ano yung secure position? Yung malin lang kayo, sabi niya, malin lang kayo sa mga maling doktrina nila, fall from your secure position. Yung secure position po natin, yung salvation natin. Kaya hindi po totoo yung one save, always save. Hanggang nano may balabaliktad din ang ibig sabihin, sinasabi ni Peter, baka mawala kayo sa salvation. Kung hindi nyo babantayan ang iyong doktrina. But grow, ang sabi po, pero dapat kayong lumago, mag-grow kayo saan? Sa grace. Paano tayong lalago sa grace? Kanina sa point number 2, obey God. When you obey His instruction, lalo kang lumalago sa grace ng Lord. And then, grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Ito pong talatang ito, it reminds us na secured po tayo kapag nagpapatuloy tayong lumalago. Hindi tayo, ay matagal na akong Christian, matagal na akong nag-a-attend sa church yan. Alam ko na yung salvation, alam ko na hindi na ako mag-a-attend. Oh, galing mo, eh. Ang sinasabi ni Peter dito, kahit matagal ka ng Kristiyano, dapat nagpapatuloy ka pa rin lumalago. Nagpapatuloy ka pa rin kinikilala si Kristo. For me, not even the eternity ay 100% nating makikilala si Kristo. Doon po sa eternal life, every day, marami tayong nadidiscover sa kabutihan ng Diyos sa atin. Yung awesomeness ng Panginoon po, yung pong magnificence po niya, araw-araw magugulat po tayo na ito pala ang Diyos na sinasamba po natin. Kaya nga po meron tayong awit noon, siguro panahon na po namin dito ni Ninong Jack, no? Yung pong Everyday with Jesus. Is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweet. Kaya nga po, something is wrong kung parang wala kang gana ngayon na kay Jesus ka. Niloloko ka ng damdamin mo. Remember, Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all. It talks about your emotion. Dahil hindi mo feel, hindi po. Kailangan po, whether feel man o hindi, lagi kang masaya. Andiyan pang kikirot laring arthritis mo, masaya ka pa mo rin. Bakit? Na kay Kristo ka, kapatid. Na masasabi mong, every day with Jesus is sweeter than the day before. Mas masarap ang araw na ito kesa sa kahapon because every day with Jesus is sweeter than the day before. Bakit? Mas lalo mo siyang nakikilala. Pero hindi rin po yan automatic. Kailangan tayong mag-yield, mag-obey sa pinagawa po niya. Amen. And then, ano po sabi dyan, but grow in the grace, no? And then kapag po, pinanghawakan mo ang salita ng Diyos, dito po sa, dito ko na lang po siya explain para mabilis. John 8:31-32, very familiar po, to the Jews who had believed Him, sabi po ng Panginoon, if you hold to my teaching, to my word, kung pinanghawakan nyo ang salita ko, kayo talaga ay mga tagasunod ko, disciple. Yun po ibig sabihin ng disciple, mga tagasunod. Kayo tagasunod ko. Then you will know the truth, and the truth shall set you free. Paano po ito? Kapag pinanghahawakan mo, alam ko magpo-provide ang Lord. Kahit anong mangyari, hindi ako mauutang. Alam ko magpo-provide ang Lord. Ilan na po yung nag-testimony ho dito? Lalo na po yung isa po kamangha-mangha.
Bukas po, mapuputol na ang kuryente po nila. Sabi ng Diablo, mag-utang ka na, mag-utang ka na. Hindi, magpo-provide ang Lord. Alam ko, hindi kami mapuputulan ng ano. At the last hour po, nag-provide ang Lord para hindi sila maputulan. Bakit po? Pinanghawakan niya yung word na God will provide. Amen. Now, ito po yung sikreto bakit hanggang ngayon po, magna-19 years na ako nagda-dialysis. Nakanggat ang buhay pa po ako. Pinanghahawakan ko kasi yung word na Psalms 118:17. I will not die, but live, and I will proclaim what the Lord has done. Hindi ako mamamatay, pero mabubuhay ako. No? And patuloy kong ipangangaral kung ano ang ginawa ng Diyos sa akin. Kaya ako po pinangangaral sa inyo, mabuti po ang Diyos. Kahit po sa St. Luke's, pinangawakan ko po yung gustong pumasok po ng takot, ng anxiety po sa akin. Aro, kamalken, aro, na anong pangawan da kaya kalim mo? 5 doktor na yung tumitingin sa'yo. Mukhang malala ka, nagbubulungan pa sila. Ako po yung relax, sabi ko, alam ko kasama ko ang Diyos. At alam ko, all is well because God is with me. All is well because of God's grace. Dahil po sa biyaya ng Panginoon, all is well. Naalala niyo pa po si Horatio Spafford, yung namatayan po ng 5 mga anak na babae po sa barko na lumubog po. On that spot mismo, nung duman po yung barko na niya, papunta na po siya ng Europa, sinulat po niya yung It is well. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well only by grace. Only by grace. Ang hirap kaya nun, dapat magtatanong ka, Lord, bakit namatay yung 5 kong anak? Bakit kamamatay lang nung isang anak kong lalaki? Nasunugan pa kami sa Chicago ng aking business. Ngayon, magta-travel kami, pupunta ng Europa, namatayin lahat ng aking anak. Ang natira lang yung aking asawa, para po siya sa Job, no? Ewan ko kung madadapo rin po yung yung asawa ni Horatio Spafford. Pero napakahirap po noon, nagagawa ka ng kanta, susulat ka ng tula, nasasabihin mong, it is well with my soul. Masasabi mo lang yan, it is because of God's grace. It is well with my soul. Kaya nga po kapag may nangangamusta sa akin, Pastor, kamusta na ka? All is well by God's grace. Hindi ko po dinideclare na, makirot pa, masakit na kaya. Pero yung iba po sa atin, kasi anong sabi ng Lord? I will do the very word I heard you say. I-declare po natin. And Proverbs 18:21, life, death, and life is in the power of the tongue. Kung ano yung binibigkas mo, yun ang mangyayari. Pastor, para ka nang sisinungaling. Hindi po sabi ng Bible. Mas totoo ang salita niya kaysa sa sitwasyon po natin. It may be a fact na masakit nga, pero the truth is, pinagaling ka na ni Lord. Lagi mo lang siyang i-declare. It may be a fact na parang wala kang pera, but the truth is, hindi ka pababayaan ng Panginoon. He will surely provide, not according to the work of your hands, but according to His riches and glory in Christ Jesus. Kaya nga po, all is well by God's grace. All is well. Sabi niyo po, all is well. Kaya nga po nung pinanghawakan, noon po, during more than 2007, ang dami kong pinanghawakan, pero hindi ko binitawan. Magpo-provide ng Lord. Yung po kinukwento ko sa inyo, sabi ng misis ko, Ojo, Ojo, kaluguran da ka na, Aliyah. Yung sabihan na, Ojo, ala na kang pag-dialysis. Pinanghawakan ko pa rin, Lord, mag-provide ka. Kung manutang, hindi mabebenta ang bahay, hindi mabebenta ang mga sasakyan. Lord, ikaw ay magpo-provide. Pinanghawakan ko. Anong sabi po dyan? If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth. Bakit pinanghahawakan mo? And then, oo nga, nung nag-provide ang Lord, nag-provide ang Lord. Totoo nga, and the truth shall set you free. Kaya nga po sa akin ngayon, kaya nasabi ko po, buhat nung nalaman ko, na pinagawa pa sa akin ng Lord, na doblehin mo yung tithes, doblehin mo yung mga binibigay mo sa mission, sa youth, sa ganyan. Lahat po nang yan, sinunod ko sa Lord. Pero iba sa atin, ang konti lang po ng nag-aalala po tayo, pero alam po, ang pinakabaliit na blessing na pwedeng gawin sa iyo ng Lord ay pera. Maging tapat ka lang, kapatid. Maging tapat ka lang. Hindi problema po ang pera. If you hold on to His word,
Hindi lang yung pinanghahawakan mo, sinusunod mo siya. Sabi ng Lord, magbigay ka. Kapag nagbigay ka, ikaw ay aani. Pag nagtanim ka, ikaw ay aani. Then you will know the truth and the truth shall set you free. Ang sabi ng doktor sa akin, yung cardiologist ko, years ago, kahit po yung mga doktor ngayon, sabi niya, delikadong puso mo. Sabi ko, hindi, ito pong puso ko ito, bago na kasi ito ako. Kahit po yung cardiologist, so to make the long story short, yung sinasabi ko sa'yo, sabi ng cardiologist ko, anytime mamamatay ka naman, mabubuwal ka. Pero 2008, binalikan ko po siya, buhay pa rin po ako, may bagong 2D ako. Sabi niya, nagulat siya. Hay, anong nangyari? Bakit doc ako? Muntik na po akong nervyusin nun. Bakit normal ang puso mo ngayon? It is because of God's grace. It is because of God's grace. Nung pinahawakan ko, sabi ko, hindi ako mamamatay. At nung hindi nga ako namatay, at buhay na buhay pa rin ako ngayon, 2025, ako makanyang ka ako. Balayo, ba't huwag yung sementeryo? Ako pagtirikan ng kandila. Buhay na buhay po ako. Nalaman kong nabubuhay pa rin ako ngayon. Nalaman ko totoo yung salita ng Diyos dahil pinanghawakan ko. And that truth set me free. Hindi ako takot sa kamatayan ngayon kasi alam ko, mamamatay lang ako kapag kalooban na ng Diyos. Amen. The truth shall set you free. Panghawakan mo lang, kapatid. Wala na akong oras pa para i-discuss po yan. No? John 14:23, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. Kung mahal natin ang Panginoon, susundin natin ang kanyang mga katuruan. Maraming katuruan po yan. Sa lahat ng bagay, pagmamahal, pag-ibig sa kapwa, pagpapatawad sa kapwa, pagtulong sa kapwa, pagbibigay ng ikapo, ng tithes, lahat po ng yan, pag-share ng gospel. Sabi niyan, if you love me, you will obey my teaching. And then, ano pa pong sabi po dyan? My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Wow! Kapag daw, kung mahal mo ang Panginoon, dapat sinusunod mo siya. At kung sinusunod mo siya dahil mahal mo ang Panginoon, mananahan ang Diyos sa'yo. Titira ang Diyos sa'yo. Can you imagine, alimbawa gawin natin literal, kasama mo talaga yung physical na Kristo sa bahay mo. Wow! Pero alam niyo po, kahit hindi po literal, kasama po natin literal sa buhay, sa puso natin si Kristo. Kung ina-acknowledge mo ito, hindi ka magkukulang kasi ang sabi niya dyan, sabi po dyan, no, will come to them and make our home. Kasama natin siyang sa home po natin, sa tahanan natin. Ibig sabihin, sa tahanan po natin, hindi tayo magkukulang. Sa tahanan po natin, hindi pwedeng pumasok ang dyablo. Hindi pwedeng pumasok ang salot. Bakit? Kasama natin ang Diyos sa ating tahanan. Bakit? Kasi mahal natin siya at sinusunod natin siya. Gagawin naming mananahan kami sa Kanya. Ang sabi po ng Panginoon. Nakukuha niyo ba ito? So, kaya nga po kuminsan nagkukulang tayo kasi hindi nananahan ng Diyos. Bakit? Kasi sinasabi natin, mahal natin siya pero hindi natin siya sinusunod. Pero kung mahal natin siya, sabi ng Panginoon, susundin natin ang mga katuruan niya at mananahan ang Diyos sa ating mga tahanan. Na kailanman hindi tayo magkukulang. Kagalingan man yan, financial man yan, kapayapaan man, protection, hindi ka magkukulang. Bakit? Kasama mo sa tahanan mo ang Diyos na buhay. Amen! Praise the Lord! 1 John 2:3-5. Sabi dito, and we can be sure that we know Him if, sigurado tayong kilala natin ang Panginoon if we obey His commands. Kung hindi mo in-obey ang Lord, hindi mo siya kilala. Sabi po dyan, verse 4, if someone claims, I know God, but doesn't obey God's commandments, that person is a liar and not living in the truth. Kung talagang kilala natin ang Diyos, sinusunod natin siya. Sinasabi mo lang, kakilala ko ang Panginoon, pero hindi mo siya sinusunod, sinungaling ka daw. Wala nang ganyan sa Calvary. Amen? But those who obey God's word truly show how completely they love Him. Ibig sabihin po niyan, kung sinasabi mo mahal ang Diyos pero hindi mo sinusunod, hindi kompleto ang pag-ibig mo. Nagiging kompleto lang ang pag-ibig kapag sumusunod ka sa Diyos. Kahit po sa asawa o sa liniligawan mo, kung kayo mga single, sabi, yung nanliligaw sa inyo, mga babae, ito, no, tip lang. Pag sinasabi niyang mahal ka niya pero hindi kayo sinusunod, no, hindi ka niya talaga mahal. Kung alimbawa yung iba po, kahit Kristiyano na, hindi ka pa pala, kagapang kayo. Wala ko muna pa manigarilyo. Hindi niya tinanggal, hindi kanya mahal.
Kung mahal ka niyang, gagawin niya lahat para i-please ka. Lalo na kung nililigawan ka pa lang. Amen, mga single. Ala yatang single? Pastor John mo, amen niya pa kan. Alam niyo kaya hindi kayo nakakapag-asawa? Hindi kasi kayo nag-amen eh. Nahihiya pa kayo. Eh kasi pastor, 35 na ako, mag-40 na ako. Kaya kabigyan ka, magkaanak ka pa mo rin. Hanggang 90 years old nakakalupa ng Sarah. Magkayanak ka pa mo rin. That is how we know we are living in Him. Kung tayo namubuhay sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanya. Dahil mahal natin siya. So obedience is key to growing in God's grace and knowledge and to developing a deeper trust and understanding of Him. Sino na po ngayon ang handang sumunod sa Lord sa lahat ng pinagawa niya? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Nagdesisyon na ho ba kayo na sumunod kay Kristo? Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Mag-review na po tayo. Obedience leads to spiritual growth. Obedience invites the Holy Spirit to work in us. Obedience allows us to experience God's grace. Obedience helps us to know Jesus more deeply. Bago po i-serve ang Holy Communion, last verses na lang po, Colossians 2:6. And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. You must continue to obey Him. Tinanggap nyo na siya? Once saved, always saved? No. You must continue to follow Him. Sabi po dyan, let your roots grow down into Him, na yung mga ugat mo na lumalim pa sa Kanya, and let your lives be built on Him, na ang buhay mo ay maitalaga, no, yan ay ma-build, maitalaga po sa Kanya. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Ang ibig sabihin po niyan, let's continue to obey the Lord, that we may grow spiritually and bear good fruit for His glory. Disobedience leads to spiritual death, but obedience brings life and fruitfulness. Who wants life? Who wants fruitfulness? Who wants the blessings of the Lord? Be obedient to God. Trust